Magandang araw mga karadyo, another comment, another topic na naman tayo today. Kung kahapon pinag-usapan natin ang pinakamadalas itanong sa atin, which is ilang kilometer ang range niyan. Ngayon pag-usapan natin ang pangalawang madalas itanong sa atin, which is anong radyo ang pinakamalayo ang range. So pag-usapan natin yan habang tayo ay nagkakape. Ayan. So shout out ko lang po muna itong ating coffee mug na mukhang camera lens, guys. Ayan. So insulated na to. Keep your drinks hot and cold for 3 to 9 hours. Ayan guys, so napakaganda ng ating mug. Ililink ko ito sa comment section kung gusto nyo ng ganitong mug kagaya nito. So kagaya ng kahapon, hindi rin tayo magsasabi ng specific na radio dahil sabi ko nga kahapon, napakaraming variables na nakaka-apekto sa range ng radyo. Andyan po yung obstruction, elevation, at yung antenna na gamit natin. So insert ko lang ulit yung power. Nakaka-apekto yung power, pero sa mga portable radio guys, 5 or 10 watts, konti lang po yung difference na nadadagdag niyan. At ito mga karadyo, imbes na itanong natin kung ano ang pinakamalakas na transmit na radyo, bakit hindi natin itanong kung ano ang pinakamalakas ang receive? Yes mga karadyo, mas importante po ang receive ng radyo. Yung mga ibang radyo guys, lalo na sa mga mumurahing range, palakasan po ng transmit power. Pero sa totoo lang, ang pinakadapat po natin pag-isipan is kung anong radyo ang pinakamalakas ang receive. Kasi po mga karadyo, anong gagawin natin kung abot natin ang ating gustong kausapin pero hindi natin sila ma-receive? Yes, na-experience na po natin yan. Radio check ng radio check. Sabi tayo ng sabi ng go ahead radio check, pero wala pong bumabalik sa atin dahil po hindi niya tayo ma-receive. At dito po kayo magugulat sa suggested natin na radio sa mga budget na mga brand. Ito po ay galing kay Cygnus W80, W80 Pro, S80 at S80 Pro. Yes po, yan po ang mga radyo galing kay Cygnus na merong super heterodyne receiver. Yes po, super heterodyne receiver. Sa mga hindi po nakakaalam, yan po ang merong pinaka-selective na receivers galing po sa mumurahing brand. Yes, ang mga radyong yan lamang galing kay Cygnus ang merong super heterodyne receiver. At yan po ay nakikita rin sa ibang mamahaling radyo kagaya ng ICOM at ng kay Yaesu. And yung super heterodyne receiver ay hindi lang sensitive, yan po ay napaka-selective kumpara sa standard na receiver which is direct conversion kagaya ng most Baofeng and Cygnus. So ang direct conversion receiver, natatanggap niya ang signal, dumadaan ito sa digital filtering at kino-convert ito into audio signal. So yan po yung naririnig natin. On the other hand, ang super heterodyne receiver, ang nare-receive niyang signal, kino-convert niya muna into a different frequency which is fixed. Yan po ang kanyang intermediate frequency. Diyan niya po yan nililinis at finifilter bago po niya i-convert into audio signal. Pero guys, yung mga nasa radyo guys is double super heterodyne, which is convert muna dito, linis, convert na naman dito, linisin bago po dumating sa ating radyo. Yes, ganyan po kaganda ang super heterodyne receiver. Kaya po nagugulat kayo bakit po yung mga radyong ganyan po is hindi naman ganun ka-fancy. Simple lang pero mamaw po yung mga ganyang radyo. At ito po mga karadyo, ang mga radyo natin ay nabibingi po yan kapag nakakatanggap po ng mga interference galing sa ibang frequency. Kaya po ang ibang mga repeaters po ng mga radio clubs, nilalagyan po yan nila ng physical na filter. Napakadali po ng physical na filter kapag fixed po yung frequency, hindi kagaya ng digital na mga filters na medyo hindi ganun kaganda. So yan po ang gamit ng mga super heterodyne receivers. Kino-convert muna nila into fixed frequency. Ginagamitan nila yan guys ng physical na filtering sa loob. Kaya po hindi po nabibingi ang mga super heterodyne na mga radyo. So generally speaking, maganda talaga ang mga radyo na merong super heterodyne receiver. Pero ito guys, from ICOM V80 papuntang ICOM V86, galing sa super heterodyne receiver, ginawa nilang direct conversion. Bakit kaya? Una po sa lahat, medyo may kamahalan kasi ang super heterodyne receiver at medyo complicated ito. At isa pa, yung mga receivers na direct conversion ng mga mamahaling radio rin, kagaya ng sa ICOM V86 at yung mga Yaesu na mga FT65 is advanced din naman yung digital filtering. Kaya medyo okay na rin. Example ko na rin dyan itong ating Cygnus UVR10. Yes, direct conversion lang po ito, pero napaka-sensitive at selective po ng filtering nito. Ito guys, meron po siyang 2.0 microvolt at 12 decibel SINAD or signal to noise and distortion. Yes, ang standard po sa mga radyong kagaya nito at pati na rin sa mas mababang presyo nito is 2.5 microvolt. Ito guys, 2.0. Napaka-sensitive po ng radyo ito, kaya ito po ang ating
napili na radyo. Anyways, that's it for today. Sana po meron tayong natutunan today, and for more videos like this, pakifollow po tayo dito sa Facebook at kay TikTok.